In my 3 years na overdue dito sa Digido, nakatanggap pa ba ako ng mga messages o nasampahan ba ako ng small claims nito, no? After 3 years mga ka-Johnny. Dito sa video ito, i-share ko sa inyo yung experience ko for 3 years dito kay Digido. At bago ang lahat, no, bago natin talakayin, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo yung video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share, at para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga online loan apps. Ako po ay nagre-review, sumisilip lang po, sinusubukan kong applyan kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared deal experience na may ibabahagi sa inyo. At hindi rin po ako attorney, no? At hindi rin po ako nangungonsente na huwag magbayad ng utang. Okay, linawin ko lang po, baka mamaya may mga kung ano na mga messages dyan o kung mga comment na makikita natin dito sa video ito at sa aking mga ibang social media platforms. Okay, so may nagtanong kasi sa akin, may nag-comment na, Sir Johnny, tanong ko lang kung nakasuhan ka ng small claims ng Digido o Big Loan. Okay, bakit nababanggit ngayon si Digido at tapos Big Loan? Kasi parang they are iisa na, parang gano'n, no? Pero 2023 yung aking due date doon na sa Digido, the time 2023 yun, January, pinaka due date ko na talagang hindi ko na siya nabayaran niya, nabayaran ko siya ng ulit ko sa video ito, no, para sa mga hindi nakakaalam, sa mga bago dito sa aking channel. 3 years overdue sa Digido, utang ko sa kanila 3.5. Nabayaran ko po yung 2 buwan na magkasunod na tawag doon na partial payments, pero in reality that's not a partial payment, that's the prolongation o extension ng kanilang pagpapautang. Yan ang mahirap dyan sa mga ganitong klase ng mga online loan app, no? Yung mga partial kuno nila, yung pala hindi mababawas yung ating utang, bali parang tubo lang yung binabayaran. Then nabayaran ko siya 2 magkasunod na buwan. If I remember it correctly, that's November, then December, no? Nagkapali ako noong December, pero isang linggo yung pagitan nun. Ang imbis na babayaran ko, yung unang huli ko kasi is 2,200. Then after that, nagkaroon ako ng problema sa pera, hindi sumakto yung sahod. Kumbaga extend ako sa nego para after that, yung 1 week na extension na yon na 2,200 naging 3,300 yung aking hinulog. Kaya lumalabas na naibayad ko na halos is 5,500. Malinaw? Ibig sabihin, lumagpas na ako doon sa aking principal amount na utang na loan sa kanila. Okay? And then, after that, onwards to the months na lumipas pa, nung overdue ko na yan, sunod-sunod na yung mga message sa akin ng OLA na yan, ng online loan app na yan, ng Digido na sasampahan ako ng kaso, pupuntahan ako sa bahay. Though in reality, no, sa experience namin, no, yung asawa ko may utang dyan, napuntahan sa bahay. Magkaiba kami ng sitwasyon. Ako kasi, kaya ako siguro hindi ako napuntahan dahil meron na akong naibayad na sobra. Kasi in the experience of my wife, no, wala siyang naging hulog doon. Kaya nangyari, pinuntahan sa bahay, tapos ginawa namin ng parang, binayaran namin ng buo ng halos doble. Talagang as in, wala pang mahigit ng 1 month na overdue yun na binayaran namin, almost double na talaga. Kaya dito kay Digido, wala akong naranasan na pinatawag ako, sinampahan ako ng kaso o small claims like that, o nagkaroon ako ng kaso ng stapa o swindling o deceit, something like that. Walang ganun. Malabo pa sa sabaw ng pusit, mga ka-Johnny. Okay? Malinaw? Small claims, pwede naman akong tumanggap kasi in my opinion din, in my point of view, mas okay talaga na pag-usapan in legal process the small claims para malaman natin at malaman ko at kung sakali sampahan talaga ako at mangyari nasa korte, may makorte, mas maganda may share ako sa inyo kung ano yung mangyayari, di ba? But unfortunately, in those past 3 years almost, January na ngayon, no, February na, talagang 3 years na yung overdue ko. Noong last year, nakakatanggap pa rin ako ng mga messages na magsasampa sila ng kaso. Yes. Pero, wala talagang dumarating sa akin na summon o subpoena, something like that. Wala, mga ka-Johnny. Hindi nila ginawa. Although they have the right na mag-file
Okay, karapatan din nila magsampa ng kaso kasi mga ganitong klase ng mga senaryo na hindi nakakapagbayad ng utang yung isang borrower. Okay, malinaw yun ha. Huwag kayo natatakot. Siguro dahil kaya siya nagtanong dahil baka may utang din siya kay Digido o kay Big Loan na ngayon. No, si Big Loan, unfortunately, sila talaga ng pautang, di ba? Ni Digido talagang has in, talagang copy-paste yung kanilang galawan. Kaya, ibig sabihin, maaaring dahil nga na-revoke si Digido nung last year, if I remember it correctly, that is month of May, no, yung pagkaka-revoke ni Digido. Then, after onwards, wala na. Hindi pa rin sila nakakabalik ngayon. Yung ibang mga ulan na na-revoke, nakabalik naman na. But, the Digido hanggang ngayon, wala pa naman. So, yun lang may ano ko sa inyo, no? Wala akong naranasan na sinumpahan ako talaga ng kaso. Small claims, stuff, wala talaga. As in, may suggest yes. Ang dami ko natatanggap na ganyan sa Digital by that time, no? Talagang hinintay ko yun. Talagang, kasi yung time na yun din yung time na nagkaroon na ng mga mass filing. Doon na nagsimula yung aking pagsama-sama, yung mga pag-advocacy ng ganyan na sabi nga nung nakausap namin na attorney doon sa PNP, Camp Crame by that time. Kung sasampahan kayo ng kaso, basta maayos yung proseso nila. May demand letter na dumating, dapat. Sa akin naman, in my part, walang demand letter na pumunta, nagdala. Walang collector agent na nagpunta sa bahay. Though, in reality, nagpupunta talaga yan sa bahay, ulitin ko. Lalong-lalo na kung kayo ay taga-NCR, Bulacan, Rizal, Cavite, basta malapit dito sa part ng NCR yan. Mostly dyan nagpupunta si Digido. And then, yun ngayon si Big Loan na, sabi nga, sila talagang asin, wala akong idea about that, no? Talagang, ang theoretically thinking lang tayo na baka binili o binili ni Digido, tapos ngayon Big Loan na, parang naghanda na rin sila na kung sakali magkaroon ng problema, binili yung isang ibang lending app na Big Loan, okay? Then, paalala lang, no? Kapag kayo napapadala ng demand letter, tapos gagamitin kasi yan yung mga demand letter na yan, pagpapatunay lamang na maaari na sila mag-file ng kaso sa small claims kung sakasakaling hindi nyo sinasagot. Pero kung sinasagot nyo naman yung mga demand letter na yan, either tumawag kayo sa number na iniiwan nila. Yes, may demand letter, kinausap nyo, yan, magkakaayusan na kayo. Tapos di kayo magkasundo, wala kayong magagawa. Kasi kung hindi nyo kanyang bayaran, sabi ko sa inyo, sobrang laki ng interest na pinapataw ng Digido. Okay, ng Big Loan na yan. At pinuntahan kayo, pinipilit kayo magbayad ng ganito, kailangan in full payment. Tapos tayo naman mga baro, saan naman tayo kukunwari? May 1,000 utang ka, no? Kay Big Loan or Digido. Tapos dumoble ng halos ilang buwan, tapos pinipilit ka magbayad, sinabihan ka na, sige kung ayaw magbayad, papakorte na lang tayo. Then, go! Yun lang po masasabi sa inyo. Huwag po kayong matatakot. Walang problema dyan. Small claims, walang attorney. Madili lang po yan. Wala pang isang araw yan. Baka oras lang yan. As long as masettle ninyo at magkaintindihan kayo dyan sa utang na hindi nyo nabayaran. Hanggang dun lang po yan. As long as walang panlolokong ginawa yung borrower, na wala siya ginamit ng dokumento na peke o something na makapanlil lang sa simula pa lang ng inyong kayo ay umutang. Okay? So sana nakatulong ang video to. Muli maglalambing ako sa inyo. Napakipalo po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming salamat sa ulitin.